Kahapon ay nakita natin na si Jesus ay pumili ng 12 alagad. Pinangalanan niya yung 12 alagad. No? Na kung tawagin natin ay yung the 12 o yung mas kilala natin na tinatawag natin ngayong apostoles. No? 12 apostoles. Yung po ibig sabihin ng salitang apostoles ay hindi lang o basta kung tawagin natin ay tagapagdala ng balita, no? Messenger. No? Ang salitang ginamit po rito ay mula sa salitang Grego na apostole, apostoldos. Nanggaling sa salitang apostolic, nang ibig sabihin ay the one who is sent, to be sent. So, iba po ito sa messenger, no? Kasi yung salitang Grego sa messenger ay angelos, mga anghel. No? Sabihin, kapag sinabi mong messenger, pinapadala lang sa iyo yung balita. No? Pero pag sinabing apostoles, ay iba. Ano yung trabaho? Hindi lang pinapadala sa iyo yung balita. You act as an ambassador. No? You act in the name of Christ. No? Ang pagkilos mo ay ang pagkilos ni Kristo. No? Bahagi o yun na kung saan ay makita ko natin. At nakita po natin dito, sa Ebanghelyo na alin, nakaakibat nito, gawa na ito ay isang pagkilos, na pagkilos na kaisa ni Kristo, kaya may mga kapangyarihan na kaakibat. Ang ipangaral ng mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos, ilatag yung paghahari ng Diyos, magbagaling sa mga may sakit, kasama na rito yung mga tinatawag natin mga incurable diseases ng panahon ni Jesus, katulad ng keto. No? So, bahagi ho. No? Kung tutusin ho, alam nyo kailan na nagkaroon ng gamot ng keto? 1946. No? Biro mo yun. Libo-libong taon na walang gamot ng keto. No? So, ngayon, marami pa rin mga sakit na wala tayong nakikitang gamot. Ay katulad ng ketong ng panahon ni Jesus. Magpalayos ng masamang espiritu. No? Ito rin yung kapangyarihan na ibinigay sa mga alagad. So bahagi na kung saan ay makita natin na sabi nga natin yung pagkilos na ito ay binigyan ng kapangyarihan sa pangalan ni Kristo. Kaya napakahalaga o napakakapangyarihan yung tinatawag natin sa pangalan ni Kristo. At yung nais ko lang akong pagbigyan ng diin ngayon ay kasi nasabi sa akin yung Father Monsignor Rico at saka bahagi ng inyong tuwing Webes, mayroon kayong healing, pagkapagaling sa mga may sakit. At huwag mo natin kalimutan na ito'y bahagi pa rin ng pagkilos natin bilang mga mananampalatayang Kristiyanong Katoliko. Na kuminsan, hindi natin nakikita yung kapangyarihan na kaakibat na pagkapagaling sa mga may sakit. No? Alam nyo, ako kasi galing ako sa 4th District. Kuminsan doon, makikita ako kuminsan kapag may sakit, saan napunta? Sa albularyo. Bahagi ho. Kuminsan hindi mo nakikita na tayo pumunta sa pari at hingin natin na tayo ay i-pray over para gumaling sa mga may sakit sa ating mga karamdaman. At huwag rin natin kalimutan yung isa sa mga sakramento natin. Ano yung sakramento natin? Yung pagkabahid ng langis sa mga may sakit. Yun ay bahagi. Hindi lang yun sa mamamatay.
bahagi yun na kung saan huwag natin kalimutan. Sino yung pwedeng mapahiran ng langis ng mga may sakit? Pwede ko yung mga, kung tawagin natin nag-undergo ng mga, tawagin natin sinasalina ng dugo. Pagkakataon, yung mga kapatid natin na hindi na makapunta sa simbahan, gawa ng kanilang katandaan, pwede rin yung mapahiran ng langis yun. Yung mag-undergo ng tinatawag natin na mga operasyon na magre-require na kung tawagin po natin na full na anesthesia, bahagi yun na kung saan pwede rin yung magpapahin ng langis. Kasi kumisan kasi yung pagpapahin ng langis, ina-associate natin na ito na lamang ay yung malapit ng mamatay. Hindi ho. Nakalimutan natin yung elemento ng kapangyarihan na pinagkaloob ng Diyos na tayo ay gustong pagalingin sa ating mga karamdaman. Itong gagawin natin mamaya, ay isang panalangin para tayo rin ay gumaling sa ating mga karamdaman. Physically, kasi alam naman natin kapag tayo ay tumatanda, sabi nga ng doktor, kapag daw dumating ng 40, lumalabas na dyan yung mga karamdaman natin, bahagi ng alin, ng ating aging process. Pero pagkakataon na kung saan ay makita natin alin, nais ng Diyos na tayo pagalingin sa ating mga karamdaman. Physically, emotionally, bahagi yun na kung saan psychologically, kaya rin isa rin makita rin natin ay na isa rin yung sakramento na mahalaga ay alin, yung pangungumpisan. Kalimitan na binibigyan natin ng diin. Kasi bakit? Sakit din yun yung sakit ng loob. Yung bahagi yun na hindi natin napapatawad. Kapag nakita mo yung tao na kinasasamahan mo ng loob, na matagal na gumawa ng masama sa iyo, maaring last year o maaring 20 years, pero tapos na yung pangyayari, pero hanggang ngayon, masakit pa rin sa iyong kalooban. Hingin natin ang kapatawaran yun sa harapan ng buong may kapal. Bahagi mo yun. Kaya napakahalaga ko yung elemento rin ng pagpapatawad ng mga kasalanan. At yung paghingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Pagkakataon na kung saan ay makita rin natin alin, gusto ng Diyos. Bakit? Bakit gusto ng Diyos na tayo ay gumaling sa ating mga karamdaman? Well, bahagi ho yun ng tinatawag nating malaking pagkaunawa ng alin, yung pagkahari ng Diyos. Kasi yun yung pinapahayag ng mga dagat, na yung pagkahari ng Diyos ay nagpapahinom, nagpapalaya, nagbibigay ng kaalwaan sa ating pagkilos sa daigdig na ito. At bahagi rin na kung saan ay nawa ay patuloy din nating pangalagaan. At sabi ko nga rin ay tulungan din natin yung ating sarili na huwag magkasakit. Paalala natin, lalong-lalo na tayo sa mga susunod na mga henerasyon. Alam niyo, kuminsan, kaya rin tayo nagkakasakit kasi bakit ay gawa ng pag-aabuso sa ating katawan. Paalalahanan din natin yung mga mahal natin sa buhay, yung mga anak, mga apo. Lalong-lalo na ngayong kapanahonan na ito, na kuminsan ay napapabayaan ang kalusugan. Pero yun, nawa makita ko natin, sinusugo ng Diyos ang mga alagad. At tayong lahat, bilang mga binyagan,
na nawa ay maging instrumento para makita yung pag-ahari ng Diyos, pagpapagaling sa mga may sakit, pagpalayas ng masamang espiritu, ipahayag ang mabuting balita